IFM dito sa 103.9 IFM. Dear IFM lang ang sakalam. Dear IFM. Dear IFM. What's up mga idol? Kasama nyo na sa inyong mga radyo ang inyong tropang totoo, Idol Inigo. At syempre sa hapon nga ito, napakinggan din naman natin sila kanina. O go, magpakilala nga ulit kayo. Hello mga idol, nagbabalik po ang inyong very own Win-Win Mahinhin pero may dating. At ang nagbabalik ang pinakapogi niyong Junjun. Wow, sabi na pinakapogi at saka napakamahinhin. Idol Win-Win at saka si Idol Junjun. Mga characters yun sa drama nyo. Charing! Meron natin. Kasama nga natin ngayong hapong ito, mga idol interns natin mula sa Benguet State University. So, syempre, ang tanong ko naman muna sa inyo, related din naman yung katanungan natin sa kwento natin ngayong hapong ito, no? Pag kayo ba nakuha yung pikon nyo, pumapatol ba kayo? What do you mean pumapatol? Like papatulan nyo na ba yung nakapikon sa inyo? Parang at the end of the day, sasapakin nyo na ba yung taong yun? For me, I'll just walk away. Wow! Walk away, word of daw. the day. Ang sabi nung... Kasi, di ba, bakit mo patatahulan yung mga tumatahol sa'yo, di ba? Totoo It's not din. worth it. Oo. Kasi in the first place, hindi ka aso. Yes, correct. Human Tama. ka. Kung sila mahilig tumahol dahil sa mga aso sila. Charing! Yun naman, Idol Win-Win. Ako po deadma lang din. Deadma lang talaga. Ako kasi talaga, I think it comes with age din, na kapag ikaw pinikon talaga, darating at darating tayo sa puntong, you will really talk back. Yung talaga yung kasi minsan kapag tahimik ka lang, sasabihin nila, mahina to. Ganon. Tapos Charing. minsan din po pag sinabi nila, pag hindi ka pumatol, yun yung time na talagang gagantiin ka nila. Kaya better din na pumatol minsan. Minsan. Ako rin naman, parang twice lang, hindi pala. Chareng! Hindi, pero parang bilang sa isang kamay yung times na pinatulan ko yung taong nakapikon sa akin. Kasi most of the time din talaga, kasi akong tao parang, anong tawag nito? Madali mo akong mapapahinahon or tipong galit man ako sa'yo ngayong araw na to, baka tulog lang ako kinabukasan, okay na. Oo. Lalo na kung nag-sorry din siya. Ganon. Kaya kayo ba, mga idol natin dyan na nakatutok ngayon, pinapatulan nyo rin ba yung mga taong nampipikon or nakapikon sa inyo? Oo nga. At anong klaseng patol yun? Klaseng patol yan. Malalaman na. Gusto nating malaman yan. Kaya ipadala nyo po yan sa ating iText Text line. 0962-3811095. Di naman kaya mag-iwan ng komento nga sa ating official Facebook page kung saan tayo ay naka-live ngayon sa IFM Space Baguio at sa ating official Facebook group 103.9 IFM Baguio. Tirahin group. nyo na yan. Yes, sa totoo lang. Kayo ba? Excited na ba kayo sa kwento natin ngayon? Yes. Oo. So bakit nga ba yun yung katanungan natin for today's video? Kasi mga idol, ang ating kwento nga ngayon ay pinamagatang nakakapikon. Bakit kaya siya nakakapikon ang pamagat na to, mga idol? Ating aalamin niya na syempre kasama din naman natin sa dramang ito ang Star Wax Floor Wax. At ito na nga, mga idol, ang Raffy Story Nakakapikon para sa ating Dear IFM. Mga idol, oras natin 2:56. This time check is brought to you by Decogen. Decongest with Decogen with maximum decongesting action. This time check is brought to you by iBerry. Kinig-kinig sa Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Hello mga idol. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Raffy.
35 years old na at isang proud member ng LGBTQ. Matagal na akong avid listener ng Dear IFM. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng dahilan para sumulat at mag-share na rin ng kwento ko sa inyo. Nagmamay-ari nga pala ako ng isang hair salon sa aming lugar, dito. Katulong ako ng pinsan kong si Margie at katiwala naming si Eileen. Maayos naman ang buhay ko, mga idol. Kontento na ako sa kung anong meron ako, hanggang sa nakilala ko si Raymart. Sabihin na nating may pagkamarupok ako sa pag-ibig, kaya nagawa kong magpauto sa kanya noon at naging halos bangko para sa kanya. Pero sabi nga nila, lahat ng katangahan may katapusan. Mga ilang buwan din akong naging tanga noon sa kanya hanggang sa nagising na lang ako sa katotohanan. Kaya nagawa kong palayain ang puso ko kay Raymart. Mga idol, akala ko hindi na muling makakapasok pa si Raymart sa buhay ko. Pero akala ko lang pala yun. Dahil isang araw, may nalaman akong balita na sobrang ikinabahala ko. Margie, ayusin mo nga yung pagwawalis mo dyan. Bawat sulok dapat malinis. Opo, madam. Pagkatapos mong magwalis dyan, mag-mop ka na rin para mawala yung mga mantsa-mantsa ng sahig. Yes po, madam. Pagka-mop mo, patuyuin mo muna, ha? Sasabunutan kita. Pag natuyo na, saka mo lagyan ng Starwax Floor Wax. Kintab ay to the max. Opo. Teka, bakit ako lang yung inuutusan mo? Nasaan si Eileen? Ay, dapat nga siya nagpapahid dyan sa sahig eh. Kasi po, siya ang nakatoka sa paglalaban ng tuwalya na ginagamit ang buong araw. Kasama na doon yung mga ginagamit sa pagpapakulay. Oh, okay ka na, te? Akala ko mas pabor ka sa kanya, kaya ako lang yung pinagtatrabaho mo dito. Oy, saan mo naman nakuha yan? Ikaw talaga, ang daming pumapasok dyan sa kokote mo. Pagbutihin mo na nga lang yung pagwawalis mo dyan. Madam, nandiyan yung ex-lover mo. Mukhang magpapakit na naman sa'yo para mangutang. Kapit lang, madam, ha? Huwag magpapadala. Hi, Rafi. Sarado ang bangko. Bawal, bawal, bawal! Hindi mo pa nga nababayaran sa akin yung inutang mo nung nakarang buwan. Diyos ko. Grabe naman to. Porke duman ako dito sa parlor mo, utang na ako agad. Di ba pwedeng duman lang talaga? Ay, naku. Tingnan mo nga ako. Ano bang kailangan mo dito? Oh, Raymart, ang aga mo naman. Di pa ako tapos sa mga ginagawa ko eh. Maaga kasi ako nakaalis sa trabaho, kaya dumiretso na ako dito. Okay lang ba kung maghintay ka pa ng isang oras? Sure, ayos lang. Teka. Wait a minute. Ano kaganapan to? Hindi ko pala nasabi sa'yo. Girlfriend ko na si Eileen. What? Hoy, Eileen. Ano to? Totoo ba to? Oo, kahapon lang. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi ako mangungutang. Nagpunta ako dito para sundin ang girlfriend ko. Carry lang naman yan. Hoy, huwag istorbo yan sa trabaho ha. Nagkakaintindihan ba tayo, Eileen? Oo naman. Siya, back to work na mga bakla. Doon ka na muna ha. At ikaw, diyan ka lang. Ayoko nang nagpapakit din sa... Nako, sa trabaho tayo, nakakairitang tignan. Opo, balik po muna ako sa trabaho. Sige, bibili lang muna ako ng tinapay sa labas tapos balik agad ako dito, okay? Wala na talaga.
So tama nga ako, madam. Pinupormahan nga ni Raymart si Eileen. Sabi ko naman sa'yo eh. Ano naman ang masasay mo doon? Wala. May dapat pa ako masay. Alam mo, matagal na ako nakamove on dyan kay Raymart, no? Ikaw ba naman? Diyos ko, gawin kang bangko. Wala namang bitaw yon. Hindi ka man lang ba matuturn off? Eh di ba, yun naman yung sabi ko sa'yo nung una pa lang. Ang kaso, masyado kasing bulag-bulagan dyan sa pagiging inlababo mo sa kanya. Eh, buti nga tumigil-tigil ka sa kabaliwan mo eh. Dahil kung hindi, baka kinalbo na kita ng bonggang-bongga. Pero madam, yung totoo, okay ka lang ba, ha? Oo naman, te. Eh, bakit naman ako magiging hindi okay? Ay, kaloka. Ay, bumalik ka na nga sa trabaho mo, yung pagwawalis mo dyan. Masyadong matabil to. Mga idol, parang kapatid na rin ang turing ko kay Eileen. Kaya noong sinabihan ako ni na Raymart na may relasyon daw sila, sobra akong nag-alala sa alaga ko. Tulad ko kasi, may pagka marupok din yon sa pag-ibig. Mabilis, mauto dahil mabalis din, ma-in love. Kaya naisip ko na kung papaalalahanan ko siya, malaki ang tsansa na hindi siya matulad sa akin na sa huli, naging sawi rin sa pag-ibig. Eileen. Po? Natiklop mo na ba lahat ng tuwalya? Dapat maayos yan para wala na tayong iintindihin bukas. Opo, maayos naman po at malinis na po ang lahat. Very Gucci. Halika na. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Hatid kita sa inyo. Huwag na. Susunduin naman ako ni Raymart. Hintayin ko na lang siya dyan sa harapan. Kalas 10 na? May date pa rin kayong dalawa? Hindi. Sabay lang kaming umuwi dun sa tinutuluyan niya. Sa isang bubong lang kayo nakatira? Opo. Alam ba ito ng pamilya mo? Diyos ko, nakikipag-living ka na kagad. Magdadalawang buwan pa lang kayo ni Raymart. Ayos lang po yun. Tsaka wala rin naman akong pamilya. Ay, Diyos ko, mga kabataan ngayon. Baka naman masyado kong nagpapadalos-dalos sa pag-ibig, Day. Nako, ikaw ang matedehado dyan kapag inatake ka ng pagkasira ulo niya ni Raymart. Mahal ako ni Raymart. Oo na. Pero siguraduhin mo lang dahil hindi puro pag-ibig lang naman ang nasa utak niyo ng dalawa. Alam mo ba na mahal ang mga bilihin ngayon? Kaya dapat doon ka sa lalaking kaya kang buhayin. Ani mo naman ang pagmamahal na yan. Diyos ko, pareho naman kumukuloan siya ninyo. Sinasabi mo ba yan dahil may gusto ka pa rin kay Raymart? Nagsiselos ka ba? O baka sinasabi mo lang yan para magkasira kaming dalawa? Excuse me? Pakiulit nga yun. Concern lang ako sa'yo. Dahil yan, kilala ko yan si Raymart. At didiretsahin na kita ha. Wala kang future doon. Pero ikaw, kung bet mong asin na lang didil-dili mo balang araw, edi sige go! Bahala ka. Basta ako pinagsabihan kita. Mga idol, medyo na-impier na talaga ako sa mga sinagot sa akin ni Eileen. Ako? In love pa kay Raymart? Naku, imposible nang mangyari yun. Once na magising ka na kasi sa katotohanan, hindi ka na muling makakatulog pa sa kasinungalingan. Mga idol, tulad nga ng inaasahan ko, nakipagtanan si Eileen kay Raymart. Nang hindi na siya bumalik pagkatapos niyang mag-day off, alam ko na agad kung ano ang nangyari. Ilang buwan din akong walang naging balita noon kay Eileen. Hindi na rin ako umasa na babalik pa siya dahil siguradong nagpapakalunod na yon sa pag-ibig. Hanggang isang gabi,
nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nasaan ba si Raymart? Huwag mong sabihin may nangyari masama. Ano? Hindi. Iniwan na niya ako. Nag-iisang buwan na siyang hindi umuwi sa tinutuluyan namin. Tapos nabalitaan ko na lang na umuwi na siya sa probinsya nila. Hindi ko na siya matawagan. Ano ba kasi nangyari? Nag-away ba kayong dalawa? Bigla na lang kasi siyang nagbago simula nung sinabi kong buntis ako. Diyos ko po! Buntis ka! Ay nako, sinasabi ko sa iyo eh. Sige. Ganito, susubukan kong tawagan si Raymart. O di kaya ipapahanap ko na lang siya dun sa kakilala ko sa probinsya nila. Hihilain natin yung tuktok ng lalaking yon. Tahan na. Taumahan na. O ano nang plano mo ngayon yan? Hindi ko na alam. Umalis na rin ako doon kasi wala na si Raymart sa tinitirahan namin. Wala na akong pambayad ng upa kasi binayaran ko ng lahat ng utang niya dito. Ilang araw na siyang nangungulit kasi... Ay, Diyos ko naman. Kahit kailan talaga sakit talaga sa ulo yung hayop na yan. Total, nandito ka na rin naman sa akin. At alam kong makikiusap ka na dito ka muna makituloy. Sige na. Tumahan ka na. Ayos lang. Salamat, Rafi. Maraming salamat po. Salamat talaga. Sige na. Mag-ayos ka na. Basang-basa ka, Diyos ko. Ayokong umiiyak dito sa bahay. Buntis ka, bawal ang stress sa'yo. Doon ka na muna matulog sa kabilang kwarto. Maligo ka at magpahinga ka, ha? Saka tayo mag-usap at malaman yung mga plano mo, ha? Opo, salamat ulit. Sige na, wala yun. Madam, sigurado ka ba talaga sa balak mo? Ano gusto mong gawin ko? Nakakagulat naman to. Nakakaawa yung lagay nung pata. Iniwan ng jowa tapos juntis pa. Wala siya kamag-anak dito sa Maynila. Ayaw namang umuwi ng probinsya dahil maghihirap lang daw siya doon. Ay, nakakaloka naman yan si Raymart. Pagkatapos magpakasarap, saka na lamang iiwan. Nasaan ba yung walang hiyang yan? May malay ko. Parang biglang nawala na lang na parang bula. Saka, alam mo, malamang sa malamang, hindi na yung magpapahanap. Diyos ko, tumakas na nga lang sa responsibilidad, di ba? Kahit buwisit ako dyan sa Aileen na yan, nakakaawa din eh. Ay, naku, sobra. Hindi naman kasi nag-iingat. Ang mura-mura ng isang box ng hindi ba nagumamit? O ayan, buhay kang bata ka, naging peg nila, nakakaloka. Kaya nga. Kahit anong tulong ang pwede kong ibigay dyan, dahil naaawa ko, syempre, bibigay ko rin. Naku, madam ha, baka naman ginagawa mo yan para kay Raymart na naman. Hoy, Nag-aala, bida kontra bida ka na naman. Sa una tumutulong pero may plano palang iba. Hoy, luka-luka to. Hoy, wala. Tapos bawasan mo ngayon panonood mo ng teleserye kung ano-anong pumapasok sa kukote mo. O bakit? Wala nga ba? Wala nga! Nako, patagal na ako nakamove on kay Raymart. At sa awa ng Diyos, natapos na rin ang kaibangan ko dyan sa taong yon. Gusto ko na lang talagang tulungan si Aileen dahil naaawa ako sa kanya. Kailangan ng tulong ng anak niya. Yun lang. Walang iba. Mga idol, hindi na rin naman ako nagulat kung hindi pinanagutan ni Raymart si Aileen. Ganun naman kasi ang lalaking yun. Sarap ang parating gustong gawin sa buhay. Ayaw mahirapan, ayaw magsakripisyo. At dahil naawa na rin ako sa kalagayan ni Aileen, naisip ko na pansamantala ko munang akuin ang pagiging ama sa kanyang magiging anak. Dear IFM. Ayun. Okay, so yun. So yun na nga mga idol natin ang unang bahagi ng kwento ni Idol Rafi na nakakaloka talaga. So what can you say? Sa dalawang kasama natin si Idol, pangalan ni Junjun at si Winwin.
O, ano masasabi nyo sa unang bahagi nga na yun? Raymart! Grabe ka naman, kuya. Ba't naman ganun yung ginawa mo kay ate? Diba? Yung tipong, oh my gosh ka na lang din talaga. Bakit yung mga ganyang lalaki sa mundo? Hindi mo ba iniisip yung batang iniwan mo sa kanya? Totoo, at doon na-agree ako doon sa sabi nung pinsan, magkano lang ang condom ngayon? Ako Mga nga. idol. Kumpara sa gatas at diaper Pero, sana. Diyos ko, oo, umakyat ang presyo ng langis, pero siguradong bariya lang yung inakyat nun sa pagbibili ng condom. Baka mas mahal pa po yung alak mo. Diyos ko. Wala. Anong ginagawa mo, Raymart? At bakit sanay na sanay ka sa hit and run? Di ba? Mga ganong bagay. Yung tipo, bakit ganyan, may mga, alam mo, yun yung kung ayaw nyo magkaroon ng anak, ng responsibilidad, pero gusto nyo yung sarap, may mga paraan. Not that we are promoting premarital sex, mga idol, pero may mga paraan, mga idol natin, para ma-achieve nyo yun na tipong hindi mabubuntis si babae. Mga ganyang bagay. So, you take that, and of course, I think really talaga, responsibility yun, hindi lang ng babae, kundi lalo na ng mga lalaki. Ganon. Kaya parang totoo po tuloy yung nasa TikTok ngayon na broke guys don't deserve a blank. Ano yun? A cat. Totoo din. Oo. Maryang palad na lang kayo dyan. Wait lang, wrong timing. Masyadong maaga pa. Pero yun mga idol natin, at saka ko lang dito medyo hindi ko lang din nakuha yung sila Margie at saka si Eileen na parang pino-point out nila kay Rafi na bakit parang yung parang kasi point out lalo ni Margie dun sa last eksena nila na parang move on ka na ba? Baka naman kaya tinutulungan mo siya kasi asadong-asado ka pa kay Raymart. Diyos ko, hindi na porket bakla yung tao, akala niyo uhaw sa lalaki, mga ganyan bagay. Kaya mental nyo May mga prinsipyo din po yung mga kaibigan natin na nasa LGBT. Totoo din. Kaya tao lang din sila. At least nga, at saka tama din si Idol Rafi sa nasabi niya na kapag ikaw ay nagising na sa katotohanan, hindi ka na mapapatulog ulit sa kasinungalingan. Kaya, baka ganun yung, yung isang Ayan, at antabayanan niya yung mamayang ating pagbabalik mga idol para sa pangalawang bahagi ng kwento ni Idol Rafi. Idol, oras natin 3:16. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Dear IFM. Dito sa 103.9 IFM. Kinig-kinig sa Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Mga idol, kasama niyo pa rin ang inyong tropang totoo, Idol Inigo, para sa ating programang Dear IFM. At kanina nga, napakinggan natin ang unang bahagi ng kwento ni Idol Rafi kung saan ay nagkaroon nga siya ng ex-boyfriend na siyang nakabuntis sa kanyang ex-employee na employee niya na ulit. Ang gulo, no? Nakakaloka, ganyan. Oo. Pero, yan nga, alamin natin ngayon kung paano magpapatuloy ang kwento ni Idol Rafi sa ating programang Dear IFM.
Mga idol, sinagot ko ang lahat ng mga gastusin para sa pagbubuntis at panganganak ni Aileen. Ni piso wala akong pinabayaran. Noong una, nahihiya pa siya dahil hindi ko naman daw anak ang dinadala niya. Pero parati ko namang sinasabi sa kanya na wala namang ibang magtutulungan kundi kami-kami lang. Kaya pinanindigan ko ang pagtulong kay Aileen hanggang sa panganganak nito. Aileen, salamat naman nakauwi ka na rin. Alam mo bang kanina pa to gising? Mulat na mulat ang mga mata. Diyos ko, kung ano-ano ng mga pinagagagawa ko. Para lang talaga... Hoy, sino yan? Anong ginagawa niyan? Anong ginagawa niya sa pamamahay ko? Nandito si Raymart para... Para kunin ang mag-ina ko. Wow! Kung makapagsabi ka na mag-ina ko, parang napakadakila mong ama. Wow! Ay, wala kang mag-ina dito. Mali ka ng bahay na pinuntahan. Oy, Aileen, paalisin mo yan. Chupi! Sino ka ba para paalisin ako, ha? Para pigilan ako na kunin ang mag-ina ko. Baka nakakalimutan mo, anak ko ang bit-bit mo, ha? Wow! Sino ako? O sige, magpapakilala ako sa'yo. Ako lang naman ang sumalo ng lahat ng responsibilidad. Ako ang bakla dito, pero kayo nagpakalalaki, Diyos ko. Ay, ako ang tumayong ama sa sinasabi mong anak mo. Gets mo, ha? Magkano ba nagastos mo sa kanila, ha? Sige, babayaran ko. Sabihin mo lang. Tama na nga, tumigil na kayong dalawa. Teka, oy, paano mo ko babayaran? Wala kang ang pera, di ba? Tinakbuhan mo nga to si Aileen. Oy, sige, sabihin mo sa akin. Bakit mo ginawa yon? Kasi alam mong hindi mo kayang bumuhay ng pamilya. Kasi alam mo, wala kang datong. Kung makapagsalita ka sa akin, Oh, di ba patay na patay ka sa akin dati? Baka nga ginagawa mo yan para makuha ko kay Aileen, ano? Diri kang bakla ka. Tama, no? Di ba? Hindi mo naman gagawin yan kung hindi dahil sa akin, eh. Ano ba? Tama na! wow! DJSS yarn! Kupal yarn! Para sabihin ko lang sa'yo, pinagsisisihan ko yung lahat ng mga nagawa ko para sa'yo. Hindi ko maintindihan kung anong nakita sa'yo ni Aileen, eh. Tingnan mo nga sarili mo. Hindi walang branded sa suot mo. Wala kang ang pagmamalaki at mas lalong nawalan din dahil hindi mo alam kung paano gamitin ang pagiging lalaki mo. Sarap lang palang alam mong gawin. Tumigil na nga kayong dalawa! Akin na nga si Annie! Hoy, Aileen, huwag mo sabihin sa akin na sasama ka dyan sa lalaking yan. Huwag mo kakalimutan at tinalikuran ka ng lalaking yan ng mga panahon na kailangan mo siya. Pwede ba, Rafi? Huwag mo kaming pakialaman. Wala kang karapatan na panghimasukan ng desisyon ni Aileen. Sige na, Aileen. Mag-impake ka na. Kunin ko na kayo. Ay, taga! Agad-agad! Rafi, tama na! Ayoko ng pagtatalo. Tama na, please. Ayusin ko na yung mga gamit ko. Ano te? Katangahan na naman ba to? Version 2.0 ang peg mo ngayon? Talagang sasama ka dyan kay Raymart? Baka nakakalimutan mo. Iniiwan ka niya nung nalamang buntis ka. Nakalimutan mo na rin ba yung hirap at sakit na tinanas mo sa kanya? At ipapaalala ko ulit sa'yo ha. Nung nakita ulit natin siya, anong sabi niya sa'yo? Hindi ka niya pananagutan. Ito ang dapat kong gawin. Kahit balik-balik na rin ang mundo, tatay pa rin siya ni Annie. May karapatan siya sa bata. Ay, kung gano'n, idingan mo ng sustento. Tutok-tukan kita eh. Ganun lang naman yon. Hindi mo kailangang sumama sa kanya. Alam mo, pwede naman dito pa rin kayo ni Annie sa akin. Pwede naman yung dalaw-dalawin ng bata. Karapatan din ni Annie na magkaroon ng pamilya. Alam kong marami kang nagawa para sa amin. At babawi pa rin ako sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin. Gusto kong bigyan ng isa pang pagkakataon si Raymart. Pag-asa? Sa tingin mo may pag-asa pa yan? Tingnan mo nga. Di man lang nagpasalamat sa akin, inangasan pa ako. Iyabangan ako, kala mo naman napaka-responsabling ama. Aileen, ako na nagsasabi sa'yo, mali kang desisyon ang ginagawa mo. Pasensya ka na, Rafi. Nakapag-desisyon na ako eh. Sasama na ako kay Raymart. Iniisip ko lang ang kapakanan ng anak ko. Ayokong matulad siya sa akin na lumaking hiwalay mga magulang. Pero kasi... Hindi na magbabago ang isip ko, Rafi.
pasensya ka na. Pero ano man ang mangyari ngayon, gusto kong malaman mo kung gaano ko nagpapasalamat sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo kaya balang araw, babawi ako. Pangako. Mga idol, alam nyo, kulang na lang iumpog ko ang ulo ni Aileen sa pader para matauhan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit pagkatapos ng ginawang pagtalikod sa kanya ni Raymart noong una, pumayag pa rin siyang makipagbalikan dito. At dahil sa inis ko, hinayaan ko na lang siya. Hinayaan kong bumalik na naman siya sa pagiging tanga at baliw sa pag-ibig. Pero kahit sinabi ko sa sarili ko na wala na akong pakialam kina Aileen at sa anak niya, may mga gabi pa rin akong napapaisip kung kumusta na kaya sila. Tinatrato kaya sila ng mabuti ni Raymart? Masaya kaya sila? Kaya isang araw, bigla ko na lang hinila si Margie upang puntahan si Aileen sa bahay nila. Nagdarasal ako na sana maayos silang or nasa maayos silang kalagayan. Hindi wala lang ang kabang nararamdaman ko. Rafi, anong ginagawa mo dito? Dumadalaw. Matagal ko na rin kasi kayong hindi nakikita. Natutulog pa si Annie. Okay lang. Sige na, walang problema. Aileen! Bakit wala pang lutong ulam eh? Gutom na ako. Ano ba? Pasensya na Margie at Rafi ah. Oh, magluluto ako maya-maya. Asikasuhin ko lang sila Rafi. Gusto kasi nilang bisitahin si Annie. Sus! May bakla pala tayong bisita eh. Nagmamalaki niyang may pera siya, di ba? Eh di siyang pagbili mo ng pagkain. Ang kapal ng fes, akala mo namang gwapo, ay mukha namang walis ting-ting. Balik ko kaya ng buto to. Manahimik ka dyan. Ayoko ng gulo. Hayaan mo na. Listen niyo, umalis na kayo. Ni-istorbo niyo kami. Ikaw, kung magpapapasok ng kung sino-sino lang wala ka na talagang ginawang tama. Eh, si Rafi naman yan eh. Pwede nilang bisitahin si At sa Annie. tingin mo, yun lang ang gusto niya, ha? Hindi ko alam kung marunong ka bang makapansin o talagang tanga ka lang. Pwede ba? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Aileen. Baka nakakalimutan mo na yan ang anak mo. Hindi kung sino-sino lang. Kahit kailan talaga, hindi ko inaasahan na gaganda ang ugali mo. Hindi ko ginaganyan si Aileen. Nire-respeto ko yan. Alam mo kung anong nakakatawa? Ako yung bakla sa ating dalawa pero parang ako yata ang mas may alam kung paano tratuhin ng tama ang isang babae. Tama na! Pwede ba ayoko ng gulo? Yan ang kausapin mo. Makakalis na nga muna dito. Ay, Diyos ko po, akala ko mag-aalaman ni Pacquiao ka na, madam. Ano, ihanda ko na ba yung outfit mo? Che, mahimik ka nga dyan. Aileen, pwede ba tayo mag-usap? Oh, sige. Labas lang ako Ako na lang bibili ng pagkain. Bye-bye. Sige na. Umamin ka nga sa akin. Kumusta ba talaga ang lagay mo kasama ni Raymart? Ayos lang. Mainit lang talaga yung ulo niya ngayong araw. Alam mo na, mainit. Natanggal kasi siya sa trabaho rin eh. Ano? Teka, kailan pa? Nung isang buwan pa. Ay, Diyos ko. Isang buwan na siyang walang trabaho? Paano yung kinakain niyo buong araw? Yung pangangailangan ni Annie. Nakakaya naman eh. May mga nalalapitan naman kami. Ay, Diyos ko naman. Aileen, bakit hindi ka man lang lumapit sa akin? Alam mo naman na isang sabi mo lang, magbibigay ako kagad. Yan ang habang sinasabi ko eh. Sa umpisa lang talaga yan. O, tingnan mo, tama ako, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Umalis ulit? Nagdesisyon na ako kaya dapat kong panindigan to. Panindigan. Panindigan kahit na kumakalam ng sikmura ninyo mag-ina? Kung ako sa inyo, bumalik na kayo sa bahay. Walang plano para sa inyo si Raymart. Uutumin lang kayo niyan. Umuwi na kayo, sige na. Ako nang bahala sa inyo. Hindi mo kailangan si Raymart.
Mga idol, sa huli, hindi pa rin sumasama si Aileen sa akin. Kung pwede ko nga lang hilain siya, ginawa ko na. Pero respeto ko pa rin ang desisyon niya. At umasa na matauhan din siya. Panay ang chat ko noon sa kanya para kumustahin sila ng bata. Maya't maya ko rin sinasabi na anumang oras na gusto nilang umalis sa pader ni Raymart, welcome na welcome sila sa bahay ko. Na sa kabila ng lahat, handa pa rin akong tulungan siya hanggang sa isang gabi. Ano, sabihin mo, anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Sabihin mo sa akin. Nasaktan niya ako. Umuwi siya ng lasing kagabi. Tapos hindi ko mapataan si Annie, kaya naingayan siya dahil sa iyak niya. Narindi siya, kaya nagalit. Sumigaw tapos gusto niya sanang paluin yung bata kaya humarang ako. Kaya ako yung napagdiskitahan niya. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pati nga. Diyos ko, siya ba may gawa nito? Takot ako, Rafi. Para niya akong papatayin kagabi kaya kanina pag alis niya, nag-impake ako agad. Ikaw lang ang una kong naisip na puntahan. Pasensya na sa abala. Anong pasensya? Dapat lang talaga na dito ka pumunta. Kapag nakita ko talaga yung Raymart na yan, tatapyasan ko talaga yan. Ang kapal ng mukha. Umamin ka. Ngayon ka lang sinaktan o ginagawa kang panjimbag niyan? Hindi naman. Pero halos araw-araw. Ay, nako. Wala na akong ibang marinig sa kanya kundi malas daw ako. Bakit pa raw niya ako binalikan? Ako at si Annie daw yung pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay. Alam mo, Rafi, okay lang na sabihan niya ako ng ganun, matatanggap ko eh. Pero yung idami niya si Annie, masakit. Para namang hindi niya anak yun. Tama na. Huwag ka na umiyak, sige na. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Hindi niya lang talaga nakikita kung gaano siya kaswerte sa inyong dalawa ni Annie. Alam mo, isa lang masasabi ko sa kanya. Isa siyang malaking tanga. Ay, naku, sayang ang luha, sayang ang ganda. Yan, ganyan. Smile, ha? Ipakita mo sa kanya kung ano yung sinayang niya. Ha? Huwag kang mag-alala. Tulad ng dati, nandito lang ako. Hindi ako papayag na kunin kanya sa akin. Over my dead gorgeous body. Ay! Sandali, sino yun? Baka si Raymart yan. Baka sinundan niya ako dito. Alam niya kasing sa'yo ako pupunta eh. Kumalma ka lang. Ako ang harap sa kanya. Dito ka lang. 10 oras na ng gabi, may basurero pa pala. Umalis ka na. Natapon ko na lahat ng basura kaninang umaga. Alam ko nandyan si Aileen. Sinusundo ko sila. Alam mo, Raymart, bilib na bilib ako sa'yo. Sobra. Ikaw lang nakilala kong sobrang kapal na muka. Pagkatapos mong saktan at sigaw-sigawan, susunduin mo talaga dito para kunin agad na parang bumisita lang si Aileen dito sa akin? Na parang hindi siya nagpunta dito dahil sinaktan mo? Alam mo ikaw, kung ano man problema namin, huwag kang makialam, ha? May karapatan ako sa kanila, ikaw. Sino ka ba, ha? Nakakadiri ka, malala ka pa sa basura eh. Saka lang namang bakla na may pera at nang aagaw ng pamilya. Hindi ko sila inagaw. Iniwan mo, tanga. Nung nabawi mo na, pinabayaan mo naman. At least ako, bakla may pera. Ikaw, lalaki ka nga eh, pero nagagamit mo ba ng mabuti pagiging lalaki mo? Puro ka lang naman angas. Puro ka salita. Wala ka namang binatpat sa akin. Yabang mo ah. Tama na nga. Ano ba? Lalabas ka rin pala eh. Pinapahirapan mo pa ako. Tara na, kunin mo na si Annie. Teka. Alis na tayo. Teka! Hindi ako sasama sa'yo! Ha? Ano sinasabi mo? Hindi na ako sasama sa'yo! Ayoko na, Raymart. Hata namang wala kang plano sa amin ng anak mo. Nagawa mo kong saktan at ayokong dumating ka sa puntong si Annie na ang sasaktan mo. Alam mong lasing ako. Alam mong hindi ko sinasadya yun. Hindi na ako makikinig sa kahit anong paliwanag mo. Raymart, nakapag-desisyon na ako. At anong naging desisyon mo, ha? Mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Seryoso ka ba?
Ginagamit mo bang utak mo? Oo! Ginagamit niya! Buti nga natauhan na siya at iniisip niyang iwan ka na eh. Sa wakas! Dahil hindi mo na nga sila nagawang buhayin, sinaktan mo pa. Alam mo pa, salamat ka eh. Hindi pulis ang nasa harapan mo ngayon. Pwede bang huwag kang makialam, ha? Napipikon na talaga ako sa'yo. Sige! Sinabi ko lang tama na eh! Umalis ka na, Raymart! Dahil kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo! Di ako papayag. O, teka, Hindi ko hahayaan na matalo Ano yan? ng baklang yan! Ay, ang kapal ang mukha mo ah! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako, Raymart! Kailan mo, Raymart? Ano ba? Alam mo kung kailangan na ka rin kita palas dito, gagawin ko! Sinabi ko bitawan mo! Ano ba? Ang kulit mo rin, no? Gusto mo bang Eto sa'yo! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bakla-bakla lang ako pero marunong ako manuntok! Subukan mo bumalik dito! Pambulis talaga kita! Pwede ka namin kasuhan, umalis ka na! Alis! Di pa tayo tapos! Ayos ka lang? Malma ka lang. Salamat. Maraming salamat, Rafi. Diyos ko, wala yon. Simula ngayon, hindi na niya kayo masasaktan. Ako nang poprotekta sa iyo. Hindi ko hayaan na saktan ka niya. Hindi na. Mga idol, pinabarangay namin noon si Raymart at pinablatter na rin dahil sa mga pagbabantan niya sa buhay ni na Aileen. Gusto ko pa nga sanang ireklamo ito dahil sa pananakit, pero pinigilan na lang ako ni Aileen. Ayaw na raw niya kasing mas lumaki pa ang gulo. Sapat na raw sa kanya na hindi na ito makakalapit pa sa kanila at nasa ligtas na kalagayan na silang mag-ina. Hanggang ngayon, nasa poder ko pa rin sila Aileen. Nagtatrabaho siya sa parlor ko habang inaalagaan ko ang baby niya. Marami ang nagsasabi na dapat bayaran ako ni Aileen sa lahat ng mga ginastos ko sa kanya. Pero, sinasagot ko naman sila na ang pagtulong ko sa kanila ay bukal sa loob ko. Wala akong hinihinging kahit na anong kapalit o kabayaran. Mga idol, dito ko na muna tatapusin ang liham ko. Maraming salamat sa pakikinig at naway nakapagbigay ito ng aral at inspirasyon sa inyong lahat. Yours truly, Rafi. At ayun na nga mga idol natin, ang kwento ni Idol Rafi. Ayan. Para siyang Wonder Woman pero bakla. Ganun yung peg niya dun eh. Yung iba nga siguro sasabihin bakit hindi na lang daw sila Rafi at Aileen, mga ganyan bagay. Malay nyo sa susunod na bahagi ng kwento ni Idol Rafi. Sorry. Ganun no. Pero nakakaloka talaga, may mga gantong lalaki sa mundo na yung mga kupal. Oo. Parang hindi mo hindi mo alam kung paano kaya sila pinalaki. Mga ganung bagay. Kasi malaking impact din po yun kung paano sila lumaki, kung paano sila magdesisyon sa buhay nila. True. At saka din kasi ngayon eh. Although at least maganda na parang sa panahon ngayon, napag-uusapan yung mga tinatawag nating toxic masculinity traits, mga ganun, na kapag lalaki ka, dapat barumbado, mga ganung bagay na, hindi naman, may mga lalaki din naman na hindi yung matikas, may mga lalaking tahimik lang, mga soft boy ang tawag dun sa mga, hindi naman sila, kumbaga hindi mga Robin Padilla style ang peg nila. Pero pero straight sila ha, hindi sila member ng LGBT. Like me. Oh. I'm a soft boy. Wow! Soft boy saan? Sorry, sa paanong paraan? Sorry. Wala. Kasi pag sinabi mong soft boy, yan yung mga, yun, either tahimik lang sila, hindi sila matikas, yung tipong hindi sila siga, ganun.
Pero may mga, yun nga, ang lalaki kasi parang most of the time, ang image natin sa kanila, mga barumbado, strong. Pero pag lalaki ka rin naman, mga idol, may mga times talaga na nagiging weak ka. Ito nga lang, ang pangalan ulit nun? Raymart. Ito nga lang, Raymart, naging mahina na nga ata sa ulo, naging mahina pa ata sa utak, nakakalokang ganyan. Up and down. Na, yung tipo kasing, alam mo yung wala naman sa akin, okay lang, may magkaroon ng mga ganyan lalaki, basta sana wala silang dinadamay na gulo. Diba? Diba alam mo yan? Wino. Alam niya yan. Oo, alam mo yan. Kasi may nakapagkwento sa akin. Charis Emerald, oo. Pero kayo ba, ano bang masasabi nyo rin sa, or may mga experiences ba kayong ganito na, kasi yung sa radyo pala natin, sa inyong mga radyo, pinapatugtog natin tong awitin nga ni Idol Glock9 na Serena na parang isa ring, or kumbaga, tumatalakay sa mga roles ng LGBT community. Na may linya sila doon na minsan mas lalaki pa sa lalaki ang mga bakla, mga ganong bagay. So, may mga na-encounter na ba kayong mga ganong tao din? Siguro ako may nakita lang po sa paligid ko. Kumbaga, sila pa yung may mas alam sa responsibilidad ng lalaki or sa tatay. 'Di ba? Lagi silang gumagawa, sila yung nagpo-provide para sa family nila. And karamihan po sa mga breadwinner is part ng mga LGBTQ+. Kaya wala po talaga yan sa gender at wala din po yan na baka may balak lang siya kaya siya nagbibigay ng tulong. Pwede ka naman pong tumulong na wala kang ibang agenda, kundi tumulong lang. Ito nga, si Idol Rafi na parang yun yung sinasabi daw ng mga tao sa kanya na baka may or parang ano tawag nito, bakit daw hindi niya singilin si Aileen? Bukal naman sa puso niya yung pagtulong. At saka, para sa akin kasi, ang hindi na yun pagtulong kapag nag-e-expect ka na may kapalit. Parang either trabaho or utang na yung kwan mo dun. Parang walang silbi na tumulong ka rin. Diba? Totoo. Kasi yun nga mga idol natin. Parang sa panahon din natin ngayon, mga idol, na yung sa pagtaas ng presyo ng langis, talagang tumataas din ng lahat. Maliban lang sa sahod talaga. Na tipong dapat talaga yung oo. Hindi naman sa ako. Thankful pa rin naman ako sumasahod kami. Pero yun nga, sana is pumantay or humabol man lang yung sahod. Ganon. Take notes. Diba? Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Rafi Story. Rendel Castro bilang Rafi, Saika Hiroshi bilang Aileen, MK Salditos bilang Margie, at Kyle Punay bilang Raymart. Sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. What's up mga idol? Kasama niyo pa rin ang inyong tropang totoo, Idol Inigo. At Winwin Mahinhin. At ang pinakapoging Junjun. Sabi naman talaga ng mga idol interns natin mula sa Benguet State University. At natunghayan na nga po natin ang kwento ni Idol Rafi. Na kung ako lang din talaga ang nabuhay sa katauhan ni Idol Rafi, mapipikon talaga ako dun kay Idol Raymart. Raymart? As in, parang i-half smash ko siya. Wow! Parang maganda kang sakal-sakalin. Diba? Pwede pang pasakal ng 20 minutes. Yung yayakapin ko siya hanggang magpepel yung mukha niya. Charing. Pero yun nga mga idol natin, no? Para talagang hindi natin alam kung bakit may mga taong ganon, na tulad ni Idol Raymart na gusto lang sa buhay ay magpakasarap. Oo, mga ganyang bagay. Sana naging mayaman ka. Oo, kung gusto mong magpakasarap at yun na lang ang gawin mo. May kakilala nga ako 5 buwan na daw na hindi pumapasok at nagpapakasarap lang. Oy, tingin ko kilala ko din yan eh. Masilang-silang ang kanyang ulo. Hindi ko alam. Balay mo, 5 buwan na yun, baka tinubuan mo. Ay! Charing!
So, hindi pumasok, tinubuhan. Oo, stressful nga naman pala daw kasi pumapasok. Nakakahiya naman sa kwan. Kaya po siguro nakalbo. Oo. Pero yun nga, kayo ba mga idol, mapipikon nga ba kayo kung isang Raymart ang darating sa buhay nyo? Ikaw ba, idol, Junjun? Ay, ha? Hindi lang pikon. Galit, puot, wow, hapdi. Ay. So, bale, Raymart, pag nakilala kita, magtago ka na. Wow. You cannot hide. You cannot run. Yun lang. Wow. Santa Claus, ikaw ba yan? Charing. Oo. At mula naman sa ating iText line, nandito rin si Idol Shawi ng Burgos, Pangasinan. Sabi niya, bagay mo, Idol. Ipaglaban mo, Idol. Ay, talaga, ipaglalaban ko kasi alam mo yung, may involved na rin kasing bata. Yun yung pangit doon na parang may responsibilidad kang iniwan na ayaw mong tayuan ng o para ayaw mong bigyan nga ng responsibilidad. At may nadamay na pong bata na wala namang kinalaman sa nangyari sa inyong dalawa. Totoo. Ito nga si Idol Linda, may payo siya kay Idol Rafi. Wag mo na, parang feeling ko mas kay Idol Eileen itong masasabi ni Idol Linda na wag mo nang balikan. Magaling mangako na ang napapako naman. Nanakit pa, wag mo nang hintayin pang mas grabe magawa niya sa'yo. Mag-isip ka na. Oo, Idol Eileen. Na nakapag-isip naman siya kasi correct. Pinabarangay, pinablatter pa at yun na yung pinaka-the best na decision mo sa buhay mo, Eileen. totoo, hindi ka na lang basta itigil nyo to. Grabe. Nanalok ako doon sa... Gusto ko lang ng kumpletong pamilya para sa anak ko. Alam niyo yung, I think it's a Filipino thing talaga na talagang we really hope na sana buo yung family natin. Kahit despite nun nasisira ka na mentally. Pero I think kung ang buo nga yung pamilya mo pero sira naman, I think mas okay na lang na hindi ka na lang mabuo yung pamilya mo pero yung kung sino man kayong magkakasama pa rin is buo. Yung ganon. Para kasi ang pangit din na magkaroon ng isang sirang pamilya na sabihin mo ang kasama mo ngayon nanay, tatay at mga kapatid mo. Pero araw-araw namang nagsasagutan yung mga yan. Nakakasira din. At saka yung epekto din nun sa bata. Tsaka having a family naman is not always kailangan may biological father ka, mother ka. Kung ano yung nasa paligid mo na minamahal ka, sinusuportahan ka, that's already a family. Totoo, meron yung tayong tinatawag na chosen family. Biological yung yung mga magulang mo na parang siyang rason kung bakit meron ka ngayon. Mga ganyan. Pero of course, sa paglaki din natin sa buhay, mga idol natin, makakatagpo din naman tayo ng mga taong kikilalanin natin bilang pamilya. Ganon. Kayo ba, may mga chosen families na rin ba kayo? Opo. Sa akin po, sa side ko po marami. Mga kaibigan ko, lagi ko pong sinasabi na hindi man ako nabigyan ng kumpletong pamilya. At least nabigyan ako ng mga tao na nasa paligid ko na totoo at mahal naman ako. At saka yung parang pinupush talaga nila na maging better version ka ng sarili mo. O ikaw naman, Idol Nicole. I have my friends. And friends I have my din. loved ones. Totoo kasi sila din naman talaga yung tata yung chosen family mo rin. Mga ganyan. At minsan sila din yung hindi mo tinatanong pero nakukumpleto ka. Yung kahit hindi ka nagsasalita, alam na nila kung ano yung problema mo. True. Sila yung mga silent therapy. True. Kaya, ayun mga idol natin, dapat talaga kinikilala at kinikilatis natin yung mga taong pinapalibot natin sa ating mga sarili. Ay, yan mga idol natin. So, kung katulad naman ni Idol Raymart, ay, tama ba? Raymart. Abay, mapipikon talaga ako't kwan. Imi-matrix ko siya talaga. Sana mawalan ka na ng karapatan bilang maging lalaki. Totoo. Punta ka na lang Thailand. Charis, Emerald. Sarap tanggalin ng iyong... ng iyong ulo. Wow! Up and down. Execution. Pwede. Both ways. At ayan na nga mga idol ang ating kwento para sa araw nga na ito sa ating Dear IFM. Bukas mga idol, 1:00 hanggang 4:00, kita-kits pa rin tayo para pa rin yan syempre sa isa na namang panibagong kwento. At kung meron man po kayong kwento dyan na gusto ibahagi, padala lamang po yan sa ating official Facebook page, IFM Space Baguio, mga ganyang bagay. At di naman kaya ay pwede nyo rin po ipadala sa ating
personal Facebook page DJ Inigo Doro or kay Idol Mickey Mosat nang kami na po ang magpadala sa Manila niyan. Ayan, Tirahin nyo na yan. True, may mga gusto ba kayong batiin sa oras na to? Shout out po kay Lindex Bryant and Raven Orogo na nag-aaral, nabubuhay pa rin. And shout out to my loved one, Nicole. Yes. You do great at your work. Wow! Oh, ikaw Parang naman. nakakalamang siya doon. Medyo nga eh. Parang gusto kong... Hanggang mag-violet. Pero ako pa shoutout naman po ako sa mga kaibigan ko at sa mga pasahero pong nakikinig. And syempre sa mga drivers po natin na patuloy pa rin lumalaban kahit na may krisis po ngayon. True, parang kayo talaga yung mga panibagong bayani na ating titingalain bukas mga idol para sa anong tawag ito, araw ng kagitingan. Yes. Ay, wala na po tayong bed, so ibig sabihin tayo magpapaalam na dahil susunod na nga ako pa rin. Kaya sabi din ng inyong Idol Deo para sa ating program na mga yan, ICR Presents. Today ay kaya naman tumutok sa istasyon para ating pinapakinggan. Kasi naman parang number 1. 103.9 IFM Idol ko naman. Oras natin alas 3:48. Yes. Time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Alcoplos. lang tayo online. So yung mga idol natin, nakasama nga ulit natin ang mga idol interns natin. Ayan, si Idol Idol Rowena po. at si... Pogi. Hindi pwede. Mysterious po ang kanyang atake. Ako po si Idol Nicole Pangisban. Anong Nicole? George? George! Sorry, si Idol Nicole talaga yan. Idol Nicole Pangisban is my name po. Thank Ayan. you so much. Oo. May nakalimutan pala akong batian. Shoutout po sa Green Rose na naghatid po sa akin nung last day sa taxi po. Wow, ayan. At muli nga mga idol, tulad nga nabanggit ni Idol Rowena kanina, Idol Winwin, na of course, nakikisama pa rin naman kami sa mga buhay at talagang na inilalaban pa rin ng ating mga idol drivers natin dyan. At muli, check lang po namin ulit kung meron na pong announcement ng LTFRB, pero as of this morning mga idol, wala pa naman. So, of course, tayong mga commuter na lang daw po ang parang mag-voluntary na magbayad ng more than the 13 pesos na minimum fare pa rin naman. Piso is a great... Malaking ambag na yung piso. Actually, ako nga kanina talaga, nung pagsakay ko, sabi ko, sige na mag 20 pesos nga muna ako ngayon. Kasi parang, kaya pa naman ang budget ko. Pero kung sasabihin nyo hanggang sa December yan, 20 pesos na yan, itaas naman ng sahod. Oo. Diba? Malaki pong tulong yun. Ganon. Gagawin ko na yung pamasahe ko, 1,000. Hindi ko na kukunin. Wow! Sound naman. Joke lang. Oo. Pero yun nga mga idol natin, since medyo mabagal naman na pag tinatulong ng gobyerno, of course, tayo na lang din ang magtulungan. So, yan mga idol natin, kinawits po ulit nga po tayo bukas. Dito lang yan syempre sa ating official Facebook page, IFM Space Baguio, and also mag-subscribe na rin po kayo sa ating official YouTube account. That's IFM 103.9 Baguio. Yan, para po, dahil i-upload din naman natin itong nangyaring live na to sa ating official YouTube account nga po. Yes. Yan. Paalam mga idol. See you tomorrow. Bye-bye. Okay.